tukutok, ganon, tunog ng gulong mo. Ay, bago yung gulong ko eh. Kasi pupunta nga ako ng Mindoro, kaya ako nagpapalit. Aba, ang ingay. Sabi ko, huy, ano yun? Flat ba tayo? Hindi ho. Talagang ganyan ang daan ng SLEX. Ha? Ganon. Ay kayo, Mr. Ramon Ang, please ho, pakiayos nyo. Although inaayos nyo ngayon ng SLEX, nagsasagawa sila ng naggagawa sila ng another lane, left and right. At inaayos din yung gitna. Pero madilim mo sa gabi ha, madilim. Ang dami ng construction, wala hong ilaw. Dapat may temporaryng ilaw. Ay meron naman doon eh, pailawan ho ninyo. May mga generator doon eh, sa gitna. Pwede bang pailawan ho yung Mr. Ramon Ang sa SLEX? Baka ho hintayin pa natin magkaroon ng aksidente, wag naman. Pero pakiayos yun ng daan. Tok. Aba, mahaba din. Ilang kilometro din ho yun. Parang nasisira yung gulong mo. Ay, ano ba yan? Naturingan South Luzon Expressway. Hindi ho express ang nangyayari. Dahil pagdating mo dun sa toll booth nga, ay napakahaba. Pero sa NLEX lang yun. Sa SLEX naman, walang ganong problema. Yung mahaba ang pila ng mga toll booth. 27 minuto makalipas ang 8:08 ng umaga. Sabi nga ng aking isang kakilala, yan ang pinakamagandang negosyo. Ang toll, kasi ang toll fee ay cash. Araw-araw cash. Hindi ho utang yan. Hindi utang yan. Ang sumbungan ng bayan. Kabayang Noli de Castro. Oras natin, 27 minuto, 10 segundo makalipas ang 8:08 ng umaga. Kabayan. Kapangyarihan ng mamamayan. Balita at talakayan. Okay, si Attorney Alberto Bernardo, ang Vice Chairperson at Executive Officer ng National Police Commission o NAPOLCOM. Magandang umaga po sa kanyo, Attorney Bernardo. Magandang umaga po. Opo. Vice President Kabayan Noli. Opo, meron ho kasing lumabas sa kahapon na one-page letter na galing po sa mga empleyado umano ng National Police Commission at kayo po ay nirereklamo, marami pong binabanggit sa inyo. Kayo daw po dapat ay wala na dyan dahil kayo po ay retired na bilang commissioner ng NAPOLCOM, Attorney. Ako po ay na-appoint na at the age of 63. Katunayan, ngayon ay 65 na ako. 2022 ba kayo na-appoint? Opo eh. O March, panahon ni Duterte. Opo. Kami naman po may fixed term. Hindi naman, term. wala naman kaming retirement bilang commissioner dito. Kahit po maging 65 habang nanunungkulan, patuloy po naman yung 6-year term. Gaya ng ibang mga na-appoint na talagang aabot ng 65 years of age sa kalagitnaan ng kanilang panunungkulan. Hindi po kasi to career, non-career po to fixed term. Fixed term. Okay, kailan dapat ho kayo matatapos ng inyong panunungkulan? Sa 2028 pa po ako matatapos ng Marso. Okay. Pero yun po kayo daw po ay nagkaroon na ng optional retirement. Kasi nga po nagkasakit ako, na-hospital ako ng isang buwan. Kaya naman kailangan ko lang ng mga medical fund. Ay inalaw naman ng GSIS na ahead ng 10 months, pwede ka na mag-optional retirement. Gawa ng pag more than 60 years of age na at more than 15 years na sa serbisyo. Ako naman mahigit halos 40 years na ako sa gobyerno. Opo, Kaya pero hindi yun ang pinag-uusapan, kundi kayo po ay optionally nag-retired na at ayon sa GSIS ay nag-retired kayo effective November 1, 2023, Attorney? Sa membership po ng GSIS ako nag-retire, hindi po sa... Hindi sa gobyerno? Hindi po sa gobyerno. Pwede ba yun? Pwede po yun. Gawa ng yung mga naging 65 years of age, meron pa silang option magbayad pa ng premium kasi nga hindi na nga sila membro. Pagdating po ng 65, kagaya nito, hindi talagang 65 na po ako,
meron akong option magpatuloy maging membro, pero pag 65 na, hindi na ako membro actually ng GSIS. Ang iniretiro ko po yung membership ko sa GSIS. So nakakuha ko kayo Ayun. ng claims, retirement. Ganun po yun kasi kailangan po naman kasing gugulin yung mga gastusin sa ospital at Ano po? kasi meron din ako maintenance, nagkasakit nga ako. Kaya minabuti kong kumuha ng kaysa mag-PhilHealth, pwede naman mag-optional. Allowed Pero naman kung po sa matagal na ho kayo sa gobyerno, marami kayong pera. sa Maynila na ako naninirahan at syempre meron pa akong nag-aaral na anak at meron pa akong pamilya, nag-iipon lang naman ako. Kaya Opo. ganun iniipon ko. Pero ang nung May 14, 2024, ayon dito sa dokumento, ang Commission on Audit ay question na rin kayo. Overstaying na raw po kayo sa NAPOLCOM. Hindi po, nakausap ko yung resident auditor dito. Naniniwala na din na kahit na maging 65 ako habang ako yung nanunungkulan dito, magpapatuloy. Kasi may mga dating mga commissioner din na naging 65 na patuloy din naman ang paninilbihan. At yung iba nga kahit na retired, pwede namang ma-appoint na commissioner. Hindi po kinakailangan na less than 65 ang maging commissioner. Kahit retired, kahit 72, pwede pong ma-appoint dito. Pero ang nangyayari po ngayon, sumisweldo na kayo, may retirement benefits pa kayo. Pinagselbisyon ko naman yun ng halos 40 years Kahit po, hanggang Nagbuhu- ngayon, nandun pa rin kayo sa tanggapan bilang Ganun po, commissioner. kasi po- It is doble-doble kasi ho puma- kayo. Wala namang, sa mga empleyado ng pamahalaan, wala namang sigurong retired na, ay nasa posisyon pa rin. Meron pong mga retired na mga opisyal na nagretiro sa kanilang tungkulin, subalit na-appoint sa panibagong opisina na non-career position, gaya ng mga fixed term, susweldo pa rin po sila. Kasi nga, kamukha po ng commission sa senior citizen. Pag senior Opo. citizen, yung iba dyan more than 65 na rin, talagang hindi na membro ng GSIS, nanunungkulan pa rin. Yung ibang constitutional body Opo. na more than 65. Alam ba ninyong kine-question din po ang appointment ninyo na isang midnight appointee ni Pangulong Duterte dahil in-announce na po ang cut-off date na pinahuntilutan ng pamahalaan, pero in-appoint pa rin ho kayo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na-appoint kami March 8. Lahat ng mga commissioner, ma-appoint talaga ng March 8. Ganon din po sa 2028. March 8 din matatapos yung appointment namin. Kaya mag-a-appoint din ng Pangulo ng kanyang commissioner every 6 years po. Ganon po talaga ang proseso. Hindi po ito may bahid ng malisya. Okay. Kundi ganon po talaga ang proseso. Lahat po ng Pangulo mag-a-appoint ng ganong petsa lamang. Oho. Pero meron ho tayong batas, di ba? Meron tayong Republic Act number 8291. Sinasabi po dito na ang mga membership ng GSIS ay compulsory para sa lahat ng government employees, di po ba? Na tumatanggap ng sweldo who have not reached the compulsory retirement age. Okay. Irrespective Ganun ho. of employment status, except members of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police and contractual who have no employer and employer relationship with their agencies. Yun. Hindi naman kayo sundalo, hindi rin kayo police. Isa-cite ko yung GSIS Policy Procedure Guidelines number 308-16 noong May 31, 2016. Okay. Ang nakalahad mo rito, the following members shall be given the option to continue their membership with the GSIS and pay monthly premium contributions, personal share by the member and government share by the agency even beyond the mandatory retirement of 65. Okay. Meron pong option na mag-continue magbayad, pati yung government share, even beyond the mandatory retirement of 65. Kaya po magbabayad ng contribution kasi nga nanunungkulan pa siya sa gobyerno. Pero mandatory retirement po yung 65. Kaya yung mga na-appoint po sa mga position, na mga political position, na hindi na po talaga sila nagbabayad ng kanilang GSIS kasi more than 65 na. So ganun Pwede na pa nangyari naman sa inyo.
Ang ibig sabihin. Ganun po yung sa akin. Nilinaw po ng GSIS yan nung May 31, 2016. Kung nais ko maging membro pa, pwede pa ako mag-membro. Kung hindi ko naman nais, pwede naman akong hindi na maging membro. Subalit, patuloy pa rin. Kaya nga may option to continue to pay kasi continue pa naman po yung panunungkulan. Nilinaw po yan ng GSIS. So kayo membro ho ba ng GSIS pa nga? Hindi na. Ay, hindi na po. Mula nung nag-optional retire na ako, na allowed naman sa regulation nila, hindi na po ako nagko-contribute at hindi na rin gumagastos ang government share. Nandun din po sa RA 8291, sinasabi sa Section 20, pwede naman ho mag-optional retire kung siya merong render at least 15 years of service, at least 60 years of age, and not receiving a monthly pension benefit from permanent total disability. Wala naman po akong permanent disability at more than 50 years buo na pa ang ako. katawan nyo. Ngayon, Po buo pa, bakit ho may mga sumulat pa kay Pangulong Marcos at one page na mga empleyado o mano ng NAPOLCOM? At yung binabanggit nga ho ninyo, yung binabanggit nila, ay ito yung mga concerned employees ng NAPOLCOM. Bakit ho tinatarget kayo? Mabuti po natanong nyo yan. Katunayan, para makapag-publish ng ganyang gastusin, hindi po gawa ng ordinaryong empleyado yan. Hindi nga ho. Hindi nga ho. Maraming empleyado ang NAPOLCOM Oo, hindi ho magbabayad ng ganyan kasi nakakausap ko na ho yung ibang empleyado. Nag-iimbestiga ako ng shabu na nahuli nung 2022. Nag-file po kami laban doon sa 59 na mga police general at mga commission officer. Nag-file po kami sa DOJ at ngayon tinatalakay yan. Yan po kasi kaya nagagalit sa akin kasi non-bailable yan. Nakuha po sa CCTV yung paghuli, naglabas pa sila ng mga shabu doon sa 990 kilograms. Nagkaroon po kasi ng anomalya doon sa 990 kilograms. Opo. At katunayan, nag-imbestiga kami ng mga dalawang generals at least dalawang colonel na pinayagan po naman ng Office of the President na imbestigahan namin. Yan po, meron pang isang 3-star, dalawang 1-star general na ibinigay ko naman sa inyo yung kopya ng liham ko doon sa pagsagot, doon sa poison letter na ito. Pinagbantaan po akong papatayin ng 3 beses nung mga general na yan. At ako daw makikita nyo, binigay ko dyan yung sulat sa inyo. Kung babasahin ko rito I quote, "He mentioned that in a certain meeting, 2 generals wanted to hurt or umbagin si Viseo, but Police General so-and-so pacified them." At yung isa pang general ho naman na sinasabi niya, ito ho yung nireport sa amin. He heard that Viseo is wearing a bulletproof vest. He asked if the undersigned saw him wearing one. The undersigned, yung nagre-report po kasi nag-serve sila ng summon, the undersigned answered in the negative and further said that Viseo usually wear a barong in the office but no bulletproof vest is visible. Police General so-and-so said that the bulletproof vest might be thin and worn inside his barong. That is why he cannot be seen or noticed. While laughing, he said that a small caliber might not be sufficient. Then he said at the end, syempre joke lang yan. Sinabi na, Armalite daw ako. Opo. At yun. At meron May pa sakala siyang po mga ninyo, nandun pa ho yung banta sa buhay nyo. Nandoon po talaga at recently lang, ilang buwan lang sinabi, papapatay daw ako ng 3 beses. Kasi nga, na humaharap ako sa DOJ, nag-file pa kami ng criminal case. Admin case tsaka criminal case po kasi ang final namin. Okay. But sabi din po nitong liham na dumating sa akin, kayo protector daw po ng mga pulis na involved din sa illegal drugs. Lalong-lalo ng panahon ni Pangulong Duterte mga pulis. Yung inimbestigahan ng ICC. Baka ako'y maimbestigahan din ng ICC. Hindi po ako ang involved dyan, yung isang commissioner. Si Ginoong Ed Leonardo. Pinaghalo-halo nila. Ako nga ho yung nag-iimbestiga doon sa involved, doon sa EJK.
Membro ho po niyan at extrajudicial killing. umaattend ako sa hearing. Oo. Umaattend ako sa hearing, testify Oo. ako Oo. na talagang mayroong human rights violation doon. Baligtad po yan. Baligtad yan. Anong human Hindi rights po ako violation? Sa mga pulis, human rights violation ng mga pulis. Meron pong ginawa sapagkat kung sakali man kasi manghuhuli sila ng mga nasa drugs, dapat sundan yung warrantless arrest, yung sa Rule 113, Section 5 ng Rules of Court. Subalit maraming pagkakataon na hindi naman nasunod yung warrantless arrest. At katunayan nga, maraming napaslang, merong 420 na user na napatay. At yun nga na iniimbestigahan din namin. Ay totoo Kaya, ba na tinanggal ninyo ang mga pulis na nag-raid sa Porac, Pampanga? Oho, pati ho si Mayor Alice Goat, kinanggalan namin ng authority over the police. Hindi nga, bakit Kasi bakit ho tinanggal yung nag-raid sa Porac? Yung nag-grade, hindi ako nagtanggal ho dyan. Tactical matters na ho yan. PNP na ho namamahala dyan. Hindi ho kayo? Hindi ho ako nagtanggal sa kanila. Si PNP ho. Ang tinanggalan ko ho ng kapangyarihan, si Mayor Alice Guo, ng kapangyarihan to control yung mga pulis. Oo po, yung control lang. Oo. Okay. Kayo daw po ay merong authoritarian micromanagement style. May name calling kayo. Mga empleyado daw po, tinatawag ninyo umanong timawa, lapastangan, demonyo, at kriminal. Totoo ba yan? Nakakababa daw ng dignidad ng mga empleyado ng NAPOLCOM. Hindi po. Meron akong patunay. Ang sabi ko nga, nabubuhay tayo ng 24 hours. 1/3 of our life, ialay natin. Sinasite ko nga yung Matthew 24. Whatever you do to the least of your brethren, you do it unto God. Kaya sinasabi ko, kung hindi mo tulungan yung mga nangailangan, lapastangan ka sa Panginoon. Kasi Lapastangan. parang lapastangan ho kasi Lapastangan ka sa whatever you Panginoon. do, Ganon. Ay ano yung Kasi timawa? Tinatawag lang yung Ay, timawa, demonyo, kriminal. hindi ho na masabi ko masasamang loob. Interpretation ho nila. Maging masama ang iyong masamang tao ka pag hindi mo tinulungan yung tao. Pag hiningan mo ng salapi, kasi dito po may humihingi ng clearance. Bakit naman hihinga ng salapi? Di masamang tao kayo, lapastangan kayo. Ay tinatawag ko ba yung demonyo? Ay hindi ho, sinasabi ko masama ang inyong mga kalooban sapagkat nagawa nyo sa kapwa-tao nyo, yung kasabihan, whatever you do to the least of your brethren, you do it unto God. Opo, pero tinawag ng demonyo. Anong kaugnay nun dun? Hindi ho, masama ang kalooban. Masama ang pagkatao. Hindi ho nyo. demonyo. Hindi ho, masama. Maitim ang kaluluwa sapagkat paano magagawa sa kapwa-tao mo na hingan ng salapi. May nagpunta ho rito, hiningan daw siya ng salapi, gawa na nagpapatulong siya dito. Ba't mo hihingan? Ito nga nabalda na at humihingi lang ng pension niya. Ba't hihingan ng salapi? Hingan panalagay. Ay ba't hindi ho ninyo kinasuhan? Dito, meron kaming tinanggal. Meron nga ho dito, director, kinasuhan ko ho Dalawang director ho ng NAPOLCOM. Finailan ko ng kaso ng sexual harassment. Ayan, maitim ang kaluluwa nito. Paano mong lalapastanganin yung kapwa-tao mo sa opisina? Dalawang director po ang finailan ko rito. Yan yung sinasabi nilang kapanalig ng mga drug lord na galit sa akin kasi kinasuhan ko yung mga regional director. Totoo po yan at mahigpit lang ako. Sapagkat patas naman po ako. Kaya naman ako nagkakasakit kasi nga nagtatrabaho ko ng maayos. Ay sino po itong tinanggal daw ninyo na ay certain Attorney Melinda na sinasabing inatake na nga na hospital na, ay tinanggal pa nyo? Meron kasi po siyang kaso, 2006 pa. 2009. Siya ho yung hearing officer. Hindi naman niya tinatapos. Merong mga sumbong na mga preventive retainer daw. Yun. Bakit hindi mo tinatapos yung mga kaso? Kawawa yung mga pulis. 14 na mga kaso na hindi niya tinatapos. Hanggang ngayon po? Hanggang ngayon po. Kaya nirelieve ko na siya doon bilang NAB coordinator. Nirelieve nyo o tinanggal na ninyo ng diretso? Hindi pa? Bilang director ng National Appellate Board? Oo, nirelieve ko siya as coordinator at binigyan ko siya ng show cause order.
Yun ho, bakit ka Papaliwanag po siya. 14 na kaso na hindi Okay. pa natatapos? Ito po. Opo. Delay. I'm sorry, I'm sorry kasi po Mr. Bernardo, maraming laman itong sulat. Ang security personnel po ninyo ay gumagastos ng 500 pesos kada araw para sa pagkain lamang at may lodging privileges pa para sa kanyang security personnel na nagkakahalaga ng 15,000 pesos kada buwan. Ha? Tama ho ba yun? Masyado yatang marangya yun. Hindi po kasi kami po namumuho lang kami ng buhay na bontek na ho kung na-ambush dito sa Maynila lang kasi ako naninirahan. Merong isang pagkakataon na merong humarang sa amin ng 4 na kalalakihan, yung 2 motor at 2 tao. Meron lang ho akong kasama mga pulis, kaya hindi kami tinuluyan. Pero sinabi ng security, sir, hinog na tayo. Kasi talagang pinagbabantaan Ilan kayo. ho ang security nyo? Baka mas marami pa kayo kay Vice President Sara. Hindi ho. Meron Ilan ho ho? po. Kasi nga, bawat duty ko ho, pag pumasok ko ngayon, meron lang naman ako mga 8. na security. Ba't kayo kasi gumagastos yun ng 15,000 pesos kada buwan? May free lodging kasi- pa raw. Kasi nga, mapapatay naman ho ako. Hindi ko naman matatapos yung mag-imbestiga ng mga drugs. Yung hinuli ho namin, kinasuhan namin, 7 Hindi nga, billion. ng anong kapit- kaugnayan ho nun sa 15,000 a month na pagkain ng mga security ho ninyo? Doon sa inyong, sa banta sa inyong buhay? Anong kaugnayan kasi nun? naman po, kailangan naman po kasing alagaan yung mga tao. Kawawa rin naman po itong mga Pero ito. pera ho ba na yan o pera ng bayan ang ginagastos nyo? Pera ho yan ng bayan. Yo. Kasi naman, hindi ko naman ho gusto magkaroon ng security. Kinakailangan lang ho sa trabaho. Trabaho Kung nyo yan. Pinasok ho nyo yan. Ba't kayo natatakot? Hindi ho naman natatakot. Lalaban Ayan, nga ho ko. Lalabanan ko naman ho sila. Kaya ako nga pinapapailaw no lang kaso. Kasi darating ho ang panahon, magbabari lang kami rito . Mahirap naman ho, nag-iisa ako at sila ay maraing silang kalibre. Kaya pinapakain ho Sinabi- ninyo para naman na hindi kayo pabayaan dahil puro busog lagi sila. Ganon? Hindi Ganun ginugutom. ho kasi pag kumain naman ako, personal ko na ho yun. Pag kumain naman ako, kakain naman din ho yung mga security. Kasi may mga pamilya din sila. Kine-question siyempre ho, Mr. Bernardo, dahil pera ng bayan ho yan. Tapos gumagastos to kayo ng 830,698 pesos and 66 centavos para lang sa pagkain sa meeting. Pero kulang ang inyong supporting documents. At meron gumastos pa kayo ng more than 96,000 sa meeting na iisa lamang ang tao na umattend. Ano ba yan? Hindi ba kayo nagtatapon ng pera kaya nun? Hindi ho. Kasi nga, dito, nung dumating ako rito, 1,000 mahigit yung backlog ng cases. Kaya Okay. lahat ho ng abogado ng central office, Opo. pinapatapos ko yung backlog. At yung mga abogado sa mga lalawigan, sa mga region, Opo. pinapunta namin sa Maynila para mag-imbestiga. Kaya nag-file ho kami ng 121 cases. Mga 59 na mga may general dyan at may mga colonel dyan na nag-imbestiga. Ang kanilang pamilya, ang station sa lalawigan, pag nasa Maynila po yan, syempre maghahapunan at manananghali. Hindi naman po pwedeng hindi sila. Allowed naman po ng COA daw. Nagsumiti ba ho kayo sa COA ng mga ginasuso ninyo? At pinayagan ho ba? In-approve ng COA? Yung pera ng bayan? Inapprove na po yan kasi nga mga government lawyers ito galing sa region, Opo. galing sa Mindanao, Visayas at Central Luzon. Dito ho nag-iimbestiga, dito tinatawag yung mga akusado, dito nag-hearing, Opo. merong prosecutor at may hearing officer. Dito ho ginanap, sa kanila po napunta yung pagkain, hindi naman sa akin. At may mga testigo po na ayaw ibanggitin yung kanilang pangalan. Okay. Magte-testigo na dito. Pag nilagay po sa logbook, baka sila ay mapatay dito pa lang o mula doon sa kanilang tinitirhan sa mga bayan, sa mga ano. Kaya hindi po namin isinama yung pangalan. Pupunta lang maaga rito para Hindi nyo mag-testify. sinama ang pangalan ng mga kumain. Kasi po mga testigo sa investigasyon Sino ang Nag-iimbestiga- testigo? Yung mga pulis. Meron po mga private individual at mga ibang testigo po. Meron din mga pulis sa hanay nila. Pero Kasi di ba, requirement to sa COA yon na pangalanan ninyo? Hindi naman intelligence fund bang ginamit nyo? Hindi ho intelligence Yun fund. pala ho. Kaya naman,
Kaya naman, hindi naman maaring hindi ho natin pakainin yung testigo at galing sa Hindi nga ho, lalawigan. pero hindi nyo tinura ng pangalan sa sinumiti nyo sa COA. Buti ho, hindi kayo kinestyon ng COA. Sabi ko naman, kung kinakailangan mag-abono ako para sa pagkain ng mga testigo, di mag-aabono na lang ako. Kesa naman ipangalan ko yung mga pamilya nila para ma-expose. Hindi naman ako papayag. Kahit Hindi naman ng pamilya nila ang papangalanan nyo, yung tao lang eh. Kung sinong kumain. Paano kayo di ba kayo tinatang ng COA? Sino nagsipagkain ito? Di ba malaking question ho yun? Hindi naman ako ang bumili ng pagkain eh. Sino Hindi ho? ako. Dito ho sa opisina. Nagpunta sa opisina yan. Sinadmission sila ng pagkain. Di syempre, sabi lang, wag mo munang banggitin yung pangalan ko. Padating sa DOJ, pag tinawag kami, lalabas kami rin. Pero ngayon, hanggang nag-iimbestiga pa sa preliminary investigation, wag mo nang banggitin kasi nga, kahit naman pag binanggit mo yung pangalan, hindi naman po yung testigo o mapapatay yung pamilya nila eh. Kagaya ko po, hindi lang naman ako yung tinatakot, pati pamilya ko tinatakot na rin eh. Well, kasama ho yan sa trabaho ninyo, di ba? Nung pinasok ko niya, alam ninyo na delikado ang buhay nyo dahil iba't iba ang inimbestigahan nyo. Kasama ho yan. Kasama po yun, hindi naman ako dumadaing, humihingi lang ako ng pangunawa at suporta kasi kriminal naman ho itong iniimbestigahan ko. Nakita naman sa CCTV na nagnanakaw ng 42 kilos doon sa kinuha nilang shabu na 990. Maliwanag naman po at yung kanilang mga final na kaso, puro fake naman po yung final na kaso. Pero totoo ho ba na ang audit observation report ng Commission on Audit ay natuklasan yung ilang mga questionable ang gastos ho ninyo sa pagkain? Wala kayong supporting documents. Poison letter ho yan ng narco. So, hindi, ang tanong ko ho, may supporting documents ba kayo do sa pinakain ninyo pang gastos? Meron po kasi may mga special order po eh. Ibig nyo sabihin, nagsisinungaling itong mga empleyado ng Napolcom? Tukuyin po natin, empleyado po ba yung gumastos ng ganyang salapi para magpa-publish? Hindi, kayo ho. Hindi, wag na i-publish, kundi ang tanong ho namin, meron bang supporting documents at totoo bang ang audit observation report ng Commission on Audit ay natuklasan ng ilang questionableng gastos ni Ginoong Bernardo. So may kine-question sila, gaya ng binanggit po namin sa inyo, yung mga, ang figure, yun ang kine-question ng mga empleyado. Wala, na-settle ho yan, nabigay namin yung mga papeles, yung dokumento sa COA, kaya wala na hong audit observation. Okay. Alam po ninyo, susumpa ako sa inyo, no, sa 10 na 10 utos ng Panginoon Diyos, thou shalt not bear false witnesses against thy neighbor. Tahasan ko po sinasabi na hindi totoo yan. Labag sa 10 utos yan. Hindi po totoo yan. Walang kaugnayan na ito sa 10 utos ng Diyos. Ang tinatanong ho namin ay kung may katotohanan nito at masusuportahan ho ninyo. Wala ho katotohanan nga po yan. Dito ang Diyos. Baka magalit ang Diyos. Thou shalt not name. Hindi po. Sinasabi ko po, itong Thou shalt ginagawa not ko use my name in vain. Di ba ho? Sabi ng Diyos. Hindi po. Yung ginagawa ko rito, alay-alay sa Panginoon Diyos at sa bayan. Oo nga, kasi namumuno na po ako ng buhay dito siguro sabihin na lang nyo para sa bayan, hindi para sa Diyos. Dahil baka lalo magalit sa atin ng Diyos Ginagamit ang pangalan niya. Po. Nagsiservisyo rin ako sa Panginoon Diyos po para sa kanya rin sino ho bang hindi nagsiservisyo? Pati ho kami. Hindi ko naman po sinasabing hindi kayo. Sinasabi ko lang yung ginagawa ko. Opo, diretsuhin lang ho natin ang sagot ninyo. Kayo ho ba ay walang balak na umalis na sa Napolcom matapos nga kayong mag-retire na? Meron ba kayong plano para umalis pa sa Napolcom o hindi pa? Tatapusin yung term nyo? Tatapusin po yung term kasi may sinumpaan tungkulin dyan at lalabanan ko itong narco generals na mga ito. Lalaban po ako talaga. Hindi ako papayag na maalipusta ng ganito lamang. Opo. Wala naman po akong ginawang masama Oo. Wala po akong ginawang masama. Lumalaban lang ako dito sa mga narco. Opo. Ay ngayon may sulat na rin paro kay Ombudsman sa Ombudsman, meron na rin kay Executive Secretary Lucas Bersamin, may sulat na rin sa DLG Secretary Benhur Abalos, may report na rin siya. So hintalin daw ang galaw ng Malacanang sa pamagitan ni Pangulong Marcos kung ano ang gagawin po sa inyo, kung kayo ba'y tatanggalin na dahil sa mga dahilan na yan o hindi. Kayo ba'y hindi pa
tutuloy ang magre-retire para alagaan yung inyong pamilya at hindi na kayo malagay sa panganib. Kasama nga huso sa trabaho ito eh. Ay, sinabi Lalabanan ko ko nga itong sa inyo. mga narko Kasama. eh. Oo. Lalaban ho ako. Lalaban po ako. Hindi po ako matatakot diyan. Laban po kung laban ito. Hindi kayo aalis sa Napolcom. Lalabanan ko itong mga narco generals na ito. Lalabanan ko po sila. Hindi kayo aalis sa Napolcom. Hindi rin po ako aalis sapagkat meron po akong 6-year term eh. Yun nga po ang gusto nila na umalis ako para hindi ko magpagpatuloy itong investigasyon eh. Mhm. Nag-iimbestiga pa po ako ng mga involved doon sa mga irregularities eh. Opo, Yun po opo. ang nais nila eh. So hindi kayo gusto protector ng kong talusin. EJK nung panahon ni Pangulong Duterte? Hindi naman po ako involved sa pulis yung mga panahong yun eh. Hindi nga Meron ho, po ako ngayon. Ako nga po kasama ako nag-iimbestiga dyan eh. Yun ang sagot ninyo. 22 a year, 22 pa kayo dyan eh. So, kayo ho ay hindi protector ng EJK. Hindi po. Tinatanong Kaya namin. ako nga po nag-iimbestiga dyan eh. Ako po nag-iimbestiga dyan. Okay. Darating po ang mga araw na ito, makikita niyo po na ako rin ang nag-iimbestiga sa EJK. Opo. Sinabi opo. ko nga mayroong human rights violation dyan eh. Okay. Okay. Kaya baligtad po yung sinasabi dyan. Opo. Kaya sinungaling po yan. Oho. Pawang kasi sinungalingan yan. Nag-testify ho ako sa House of Representatives. Sinabi ko na hindi na ako papayag na mauulit yan sa panahong ito. Yun. Meron Okay. violation yung previous years. Kaya baligtad po ang inuulat dyan. Asahan ho namin. Mr. Bernardo, Tony Bernardo, maraming salamat po sa pagkakataon. At magandang umaga po. Ingat po. Ingat kayo. Maraming pong salamat din. Maraming pong salamat. Si Attorney Alberto Bernardo ay Vice Chairperson at Executive Officer ng National Police Commission ng NAPOLCOM. Oras, mga pulis, mga kabayan.